everything is stable in the Senate. Merong kanya-kanya kaming mga inaasikaso, meron din kanya-kanya kaming mga problema. So, the leadership in the Senate issue is very far as the sequence of events are concerned. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, nagpasya si Senator Panfilo Lacson na muling pamunuan ang komite matapos marinig ang matinding panawagan mula sa publiko at ilang mga senador na ipagpatuloy niya ang nasimulang investigasyon. Dito ay pinahayag ni Soto na bagaman unang nagbitiw si Lacson noong October 6, muling nagbago umano ang kanyang isip matapos mapagtantong marami pa siyang dapat tapusin. Aniya, unfinished business ang nagtulak kay Lacson upang bumalik, lalo't nais nitong linawin ang mga isyong bumabalot sa anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ni Soto, wala umanong katotohanan ang mga ulat na ang pagbabalik ni Lacson ay para lamang iligtas ang kanyang Senate presidency. Sa halip, ipinunto niyang personal na desisyon ito ni Lacson bilang tugon sa katotohanan at pananagutan sa pamahalaan. Samantala, kanya ding tiniyak na tuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa sandaling magbukas muli ang sesyon sa November 10 matapos ang undas break. Kanya ring nilinaw na bagaman wala pang tiyak na schedule, inaasahang magpupulong ang komite sa susunod na linggo o unang linggo ng Nobyembre upang plantsahin ang mga detalye ng pagbabalik ni Lacson. Ayon kay Soto, layunin ng komite na ipagpatuloy at palawakin ang saklaw ng investigasyon, kabilang na ang mga isyong may kinalaman sa farm-to-market roads at iba pang umano'y palpak na infrastructure projects. Binanggit din niya na posibleng masangkot sa susunod na investigasyon ang ilang ahensya tulad ng Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at PhilHealth. Dagdag din niya na hindi titigil ang Senado hanggat hindi natitiyak na mananagot ang mga sangkot sa mga ghost projects at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Kaugnay din ito, muling mabubuksan sa Blue Ribbon Committee ang pagbubusisi sa mga flood control projects na umano'y pinasukan ng anomalya at mga kickback. Matatandaan din sa naunang pagdinig, lumabas na may ilang mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan ang nasasangkot sa mga ghost o substandard projects. Sa kanyang pagpapaliwanag, aniya na nanatiling mahalagang isulong ni Lacson ang investigasyon dahil siya ang nakapagsimula at nakakaunawa sa kabuuan ng issue. Dagdag pa niya, hindi lamang flood control projects ang dapat busisiin, kundi pati na rin ang kabuuang sistema ng paglalaan at paggamit ng pondo sa mga infrastruktura. Ayon pa kay Soto, kanyang pinaniniwalaan na ang pagpapatuloy ng investigasyon ay pruweba ng paninindigan ng Senado sa transparency, good governance at integridad sa serbisyo publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.